Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, yung ambisyon ni Sara maging presidente sa 2028, malabo pa sa tubig kanal. Pero, itong kulto-kulto na may nagmamay-ari na sa Pilipinas, maniniwala ako kasi existing talaga, mga kababayan. Bakit? Ano ba yan, Kent? Ano ba yung sinasabi mong kulto? Ha? Nako, eto, mga kababayan. Speaking of kulto. Ha? Eto, mga kababayan. Naalala niyo na po ba? Speaking of kulto. Wala kang like, daming live chat. Pareho lang yan, ma'am. Maraming nagko-comment pero konti lang yan. Oo, ulit-ulit lang yung iba. Kasi yung iba dyan DDS. Ito mga kababayan, speaking of kulto. Panood ko sa inyo. Ito, pakinggan ninyo. Ayan o. Kulto. Kita mo yung kapa niya? Flag ng Pilipinas. May kuruna-kuruna pa. May espada, kahoy. Hinarangan ng kalsada. Kita ninyo? Diba? Mas naniniwala ako sa kulto kaysa sa pagiging presidente ni Sara sa 2028. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, isa lang ang masasabi ko talaga. Ganito yan. Ganito yan mga kababayan. 19 Congress member yan, Kent. Ayan. Ganito yan ha mga kababayan. Kayo mga DDS, sana magising na kayo. Gumising na kayo. Maluoy mo sa mga anak at apo ninyo. Maluoy mo. Bigyan ko kayo ng example. Alam nyo yung Zamboanga del Norte, Mindanao? Yung Zamboanga del Norte, Mindanao. Sino ang laging nanalo dyan? Alam nyo yung nanalo dyan na nakasuhan ng rape? May-ari ng sa Luzon. Ay, hindi. Mula Hulo hanggang Sulo. Mula Batanes hanggang Hulo, Sulo. Kaya kita nyo yung Bulaga. Yang Zamboanga del Norte, lagi yan dati. No? Maliit pa lang ako. Lagi kong naririnig yan. Bisag unsaon halushos gihapon. Sa Bisaya yon. Pag sa Tagalog, kahit anong gawin, halushos pa rin. Alam niyo mga kababayan, sa tinagal-tagal na umupo na mga halushos sa Zamboanga del Norte, yung mga tao nagsawa. Pinalitan. Tinanggal lahat ng halushos. Meron mang iba natitira, pero hindi katulad noon. Hindi katulad noon. Halos lahat ng lalawiga, lahat ng lungsod, sila ang namuno. Ngayon, nagbago na ang paningin at pananaw ng mga tao dyan sa lugar na yan, sa Zamboanga Peninsula. Pinalitan na, tinatanggal na yung iba. Kasi bakit? Alam niyo yung bakit? Ultimo Jollibee noon, wala. Yung lugar na yan. Ultimo 7-Eleven noon, wala. Ultimo McDo, wala. Ultimo Chowking, wala. Ultimo Mang Inasal, wala. Ganon din sa Davao. Ganon din ang Davao. Mga kababayan, ganon din ang Davao. Halos ngayon nakikita ninyo improve daw, improve. Darating ang araw, magsawa ang tao, papalitan nila yan. Ganyan din naman ang mga halusos noon. Ganyan kalakas ang mga halusos, parang Duterte yan. Kasi alam nyo, in Mindanao, may mga baluarte yan. Pag sinabi mong Davao, Duterte yan. Pag sinabi mong Lanao, Dimapuro yan. Pag sinabi mong Zamboanga, Climaco yan. Pag sinabi mong Del Norte, halushos yan. Ganyan yan. Baluarte yan.
dumaan ang ilang dekada, siglo, dekada, na namatay na ang mga lolo, lola, pumalit ang anak. Namatay na ang mga anak, pumalit na ang mga apo. Hanggang sa mula sa lola at lolo, wala pa rin tayong mall. Namatay na ang lola at lolo, mama at papa na, wala pa rin tayong 7-Eleven. Tumanda na ang mga papa at mama, yung mga anak na ang butante, nagbago na ang isip. Sabi ng mga anak, ma, pa, kapag ka tayo, yeah, kapag ka tayo mga kababayan, ma, pa, pag nagkasakit tayo, saang hospital tayo tatakbo? Iwala tayong hospital. Kapag tayo ay napaso or nasunog, saan tayo tatakbo? Wala tayong pagamutan sa sunog na balat. So napag-isip-isip ang mga botante. Bakit tayo mananatiling bumoto sa mga ganito? Samantalang makita natin ang gaganda ng kanilang mga mansyon, ang dami nilang sasakyan, may mga guns at bodyguards. Samantalang tayo ang hanap buhay, mag-uuling, magkukupra, maggugulay, mag-aalaga lang ng manok, kabayo at baboy, baka, kambing. Sila, may bodyguards, Hilux, Fortuner, Raptor, Navara, Photon. Yan yung mga sasakyan nila. Mga bulletproof SUV, Hilux, Toyota Fortuner, Land Cruiser. Yan yung mga sasakyan nila. Samantalang tayo, karumata, kabayo, baka, kalabaw. Makamotor ka man, 3 taon mong huhulugan. Bago mo matapos bayaran, ang motor mo'y kagang-kagang na. Bakit? Honda na motor, ginawang kalisa. Halos tag 10 sakong landay ng kopra kinakarga sa motor. Kasi bakit? Wala man lang perang pambili ng multicab, pagsakyan or kargahan ng kopra. Samantalang kayo nagpakapagod mag-ararot, magsaka, pangbayad sa tax na isinasahod nila. Pag kayo na ang nangangailangan, walang hospital, may paaralan kulang sa libro at kagamitan, merong daycare center na kailangan mo pang magpa-sponsor sa Australia, sa Europa at Amerika para gumanda ang silid-aralan. Samantalang yung si congressman, governor, mayor, barangay chairman, vice mayor, city councilor, governor, putang ina, mansyon ang bahay nila. Umabot ang dekadang panahon, nagbago na ang paningin at pananaw ng mga tao doon. Pinalitan lahat. Ngayon, Zamboanga del Norte, may Jollibee na. Sa awa ng Diyos, may McDo na. May mall na. May Mang Inasal pa. Pero noon, ultimo GCash. Wala ang taong ganon. Hindi alam kung ano yung GCash. Kasi napag-iwanan dahil sa kurap ang mga namumuno sa kanilang bayan. Totoo yan. Diba? Kaya kayo mga DDS, magising na kayo. Yan sila Sara, Pulong, Baste, Kete, Digong, Hanilet. Sino pa dyan? Parte ng mga Duterte. Mamamatay yan, mga bilyonaryo yan. Pero kayo, kahit kayo ngayon patayin, wala kayong 1 million sa bangko. Wala kayong ganun. Do you think yung mga sumasama rally-rally dyan, sumisigaw-sigaw, may 1 million sa bangko yan? Utot ninyo. Tigil-tigilan nyo ako. Baka nga, mas may pera pa ako kaysa sa inyo eh. Diba? Yan yun, mga DDS. Niluloko na kayo, sinampal na kayo ng katotohanan. Sa isang utot lang ni Sara, huwag kayong maniwala.
Paninira lang sa akin yan. Sinadya nila yan para hindi ako manalo sa 2028. Hindi naman talaga siya mananalo. Do you think mananalo si Sarah? Kung kayang talunin ni Sarah ang kakamping, huwag siyang mag-expect na ang loyalista ay buboto sa kanya. Kung DDS lang ang pagbabasihan, putang ina, ilang linggo na yung signature campaign nila. Umabot na ba ng milyon? Yeah? Ilang linggo na yung signature campaign nila para pauwiin si Digong. Umabot na ng milyon, nakauwi na si Digong. Oh, 'di ba? Hindi pa rin nakauwi si Digong. So, ibig sabihin, wala na silang milyon. Hindi na sila aabot ng milyon. Kung talagang marami ang buboto kay Sarah at manalo si Sarah, basihan ninyo yung signature campaign ni Alvin at ni Paulo Lino na, ay, kami naman. Anong nangyari dun? Diba? Anong nangyari dun sa, tay, kami naman? Asaan na? Kung talagang marami ang DDS na nagmahal kay Sarah, di sana isang linggo lang tapos na yan. Diba? Ganun lang. Ganun kasimple. Kung talagang ang DDS ay kayang panalunin si Sarah sa 2028 election or kahit ngayon mismo election, nasaan na yung sinasabing, tay, kami naman. Matantagal na. Matapos na yung Pasko. Magno-New Year na. Ano yan, Bella? Ay, dinalhan ako pagkain ng aso. Bait-bait naman yan. Dinalhan mo ko food. Nagbitbit siya ng food. 'Di ba? So yun. Ano ba kasi yung kami naman? Sila naman daw magpapapirma. Para makauwi si Digong. Ma'am Gina, hello po. Sa madaling salita, wala. Alam nyo, hindi lahat ng bagay ay paninira. Kung meron namang source, kung meron namang batayan. Ang paninira, yung nagsasalita ka lang, wala kang pinapakitang example. 'Di ba? So yun po yun, mga kababayan, klarong-klaro, 'di ba? Narinig nyo na. Ano pa bang gusto nyong malaman? Alam nyo, itong mga DDS kasi mga kababayan, ganito yan. Bago tayo magtapos, ganito kasi ang mga DDS. No? Naintindihan ko sila sa tagal ko ba namang nag-content about DDS. Ganito yan. Ang mga DDS, kailangan mo i-challenge yan. Una, huwag kayong maniwala kay Kent. Sabi ng mga DDS, huwag kayong maniwala kay Kent. Kasi bakit? Bayad daw ni Marcos yan. Kaya nga nakamustang eh. Sabi na, hindi nyo ba alam? Bago ako nag-vlogger, malaki na ipon ko. Yun lang yun. Hindi pa ako nag-vlogger kay BBM, marami na akong gold. Yun yung totoo. Tanong nyo sa mga kaibigan kong vlogger na DDS ngayon. So ngayon mga kababayan, kailangan mong i-challenge yan. Tapos sabihin, hala kung totoo yan, ipakulong nyo. Tapos pag nakulong ngayon si Sarah, sasabihin ng mga DDS, wala talaga, ginigipit talaga nila. Ganyan naman, kasi gagawin nila katulad kay Tatay Digong. Putang ina ninyo. Dati, anong sabi ko? Pag hinuli si Digong ng ICC, anong sabi ng mga DDS? Yung ICC mo, nasa helmet lang yan. Nasa rice cooker, nasa electric pan makikita. Nung inaresto si Digong, putang ina, ano nang nasabi ng mga DDS? Kawawa si Tatay Digong. Sinadya ni Marcos yan. Binayaran ni Marcos ang ICC. Diba? Kasi hindi sila naniniwala. Walang kasalanan si Sarah. Pero nakakulong si Digong. Walang kasalanan si Digong. Pero hindi nila mapalaya. Diba? Kita mo yan? Walang kasalanan si
Tatay Digong. Simula nung nawala si Digong, naghirap kami. Ha? Naghirap ka? Pero may load ka? Pang-comment sa live ko? Ano bang inuna mo? Yung pambili ng bigas o pambili ng load? Di ba, mga DDS? Kita mo yan? Wala na si Tatay Digong. Wala na kaming pera. Nagutom na kami. Putang ina, pero may pang-post sa TikTok. May pang-post sa Facebook. Diba? Ay, Diyos mo ko. OMG. Diba? 2028 daw. 2026, baka kulong na yan. Alam nyo, tigil-tigilan nyo yung mga nararamdaman ninyo, mga DDS. Walang kasalanan si tatay. Grabe ginawa nila sa kay Tatay Digong. Kung walang kasalanan, ba't hindi mapauwi? Oh, tapos ang sagot ng mga DDS, hindi mag-uwi kasi binayaran ni Marcos. Ha? Binayaran daw ni Marcos ang taga-ICC. Putang ina nyo, magkano ba yung pera ng Pilipinas versus sa pera ng Netherlands? Putang ina, mas malaki ang pera ng Netherlands kaysa pera ng Philippines. Tang ina nyo. Magkano ba ang rate ng Netherlands ngayon? Mga uplok to.